Na-miss nyo ba ako mga kapayaman? Pasensya na at naging busy tayo. At hindi na natin ito patatagalin. Ito na ang kasunod. I-unlock mo na ang iyong personal power sa paglikha ng yaman. Kawalan ba ng kaalaman ng dahilan bakit mahirap ang maraming tao? Bago yan siguraduhin nakasubscribe ka kapayaman. Ang mga payong ito ni Dan Lok ay para sa mga caged lion, chained magician, innocent prisoner, hustling treasure hunter, at castaway. Kung hindi mo pa alam kung sino ka sa mga ito, panoorin mo ang part 1. Ano nga ba ang pumipigil sa tao na yumaman? Ang karamihan ng mga tao ay nag-iisip na kakulangan sa kaalaman ang dahilan. Sinabi ni Dan Lok na hindi ito ang dahilan. Sabi ni Dan Lok na maaaring nakakalito ang sobrang kaalaman at nakapipigil sa mga tao na kumilos. Ang ibig sabihin nito ay hindi sa dalawa ang dahilan ng pagka-stuck mo sa kalagayan mo ngayon, may kaalamanan ka man o walang kaalamanan. Most people are drowning in knowledge, yet starving for wisdom. Bakit kailangan natin ng mas kaunting kaalaman at mas maraming karunungan? Mahalaga ang kaalaman, ngunit maaari itong nakakalito. At ang hindi pagkakaroon ng kaalaman kung ano ang hindi dapat gawin, ay maaaring humadlang sa mga tao sa pagsasagawa ng aksyon. Sa kabilang banda, ang karunungan ay tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman kung ano ang hindi dapat gawin, at nagbibigay ito ng lakas upang gawin ang mga hakbang batay sa kaalaman. Ang tamang halaga ng karunungan ay mas mahalaga kaysa sa sobrang kaalaman dahil nakakatulong ito upang mapakawalan ang mga taong nakakulong sa sarili nilang kahon at makahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema. So imbes na puro kaalaman na nang hanapin mo, taglayin mo din ang karunungan na tutuklas sa mga hindi nakikitang bagay na humahadlang sa iyong pag-unlad. Ano ang mga ito? Alamin ang The 7 Invisible Chains. Ito ang 7 bagay na kumakadena sa iyo at pumipigil sa pagyaman mo. Una, get rich slowly o yumaman ng mabagal. Ang konsepto ng kayamanan ay madalas na mali ang pagkakaunawa dahil iniisip ng mga tao na ito ay nasusukat sa halaga ng pera na mayroon sila. Ngunit ang realidad, ito ay nasusukat sa panahon na meron ka. Kapag mas mabilis kang kumita ng pera, mas mayaman ka. Isipin mo na lang kung inabot ka ng buong araw para lang kumita ng 10,000 piso. Ikumpara mo sa isang oras na kumita ka ng 100,000 piso. Napagtanto mo ba? Maaari kang mag-hire na taong tulungan ka para magdoble-doble ang iyong kita. Imbes na ikaw lang mag-isa sa buong maghapon. Mas madami kang panahon, mas mabilis kang yayaman. Pangalawa, your current self-image o ang iyong kasalukuyang imahe. Ano ba yon? Hindi mo makakamit ang iyong mga pangarap dahil ikaw ay masyadong nakatali sa kung sino ka na noon. Ang self-image ng isang tao ay nagiging isang self-fulfilling prophecy. O kung ano ang iniisip niya sa sarili niya ay siyang nagiging siya. Kung iisipin mong, mahirap lang ako dahil ang magulang ko ay mahirap din. Ay yun na nga ang mangyayari sa'yo. Hindi na siya kikilos dahil iisipin niyang mauuwi din sa wala dahil yun na ang kanyang kapalaran. Ngunit kung iisipin ng tao ang kanila self-image ay mataas, ang kanilang aaksyon ay aayon sa iniisip nila sa sarili nila. Kung iisipin mong ikaw ay kapayaman, ikaw ay tutuklas ng pamamaraan paano magsisikap kahit na anong mangyari dahil nandun ang iyong isipan na rurok ng tagumpay. Pangatlo, negative friends and family. Hindi ko yan ito pahahabain, malinaw naman ito. Madalas sa pamilya may mga nega. At dahil nagpapapekto tayo sa kanila, yun ang humihila sa atin pababa. Pang-apat, your comfort zone. Sinasabing karamihan sa mga tao ay nananatili sa loob ng kanilang komportableng lugar sa buong buhay nila. At ito ay naghihigpit sa kanilang kita at tagumpay. Sinabi din dito na ang takot sa tagumpay at hindi ang takot sa kabiguan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi kumikilos ang mga tao. At ito ay sumisira sa kanilang sariling tagumpay. Upang maging comfortable sa tagumpay, ipinapayo ni Dan Lok na maging comfortable sa pakiramdam ng di comfortable. Ang ibig sabihin ay step out of your comfort zone and face your fears. Panglima, mababa o low EQ. Ipinapakita dito na mas mahalaga ang emotional intelligence, EQ, kaysa IQ para sa tagumpay. Dahil ang mga may mataas na EQ ay nakakapagkontrol ng kanilang mga emosyon, nakakabawi mula sa mga pagkakamali, at nakakagawa ng mas mabuting desisyon sa kabila ng presyon.
Kinabibilangan ng EQ ang pagiging mas nagmamalasakit sa sarili, pag-unawa sa iba, at pagpapamahala ng sariling mga emosyon, at ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tao. Ang mga taong nakakapagkontrol ng kanilang mga emosyon ay mas malamang na makamit ang kanilang mga layunin at magtagumpay. Paano kung mababa ang EQ mo o emotional intelligence mo? Yung tipong napagsabihan ka lang ng kaunti, sumuko ka na, lumayas ka na, hindi ka na nagtuloy. Yung tipong, nasanggi ka lang, uminit na agad ulo mo, nauwi pa sa hindi magandang pangyayari. Kaya isipin mas mahalaga ang emotional intelligence, EQ, kaysa IQ. Alam mo yun? Tatalino ka nga, wala ka naman pag-unawa. Pang-anim, trying to save everyone. Sinasabi dito na unahin ang pagbibigay ng prioridad sa sariling kalagayan at mga layunin bago tumulong sa iba. Hindi kinakailangan na tulungan ng lahat kundi ang mga pinili lamang. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili, makakamit ng isa ang tagumpay at mas makakatulong ng epektibo sa iba sa mahabang panahon. Karamihan sa atin ganyan, masyado matulungin at napapabayaan ang sarili. May mga kababayan tayong OFW na tumanda na sa ibang bansa kakapadala sa anak hanggang pati mga apo sa apo sinusuportahan pa din. At sa huli uuwi na lang na may sakit. Bago ang panghuli, pa-share mga kapayaman. Sa isang click marami kang matutulungan. At ang pangpito, relying on willpower, o umaasa sa sariling kakayahan lamang. Ang ibig sabihin ng yugtong ito ay bilib masyado sa sarili. Ngunit maaari kang gumamit ng ibang bagay para mag-motivate sa iyo na magtagumpay. Dahil baliw ang nagsasabing alam niya ang lahat. Ano dapat gawin? Maaari kang gumamit ng mga tao, inspirasyon, o bagay para mag-motivate sa iyo. Tulad ng storya, bagay, at mga tao sa paligid. Sana ay nananatili kang nakasubaybay kapayaman. Sisikapin nating makatuklas ng magagandang aklat. Mga aklat na hindi mo marahil mabasa ngunit kailangan mong malaman. At i-share ko sa iyo. Salamat sa panunood.